Dahil na ipaayos na talaga yung mga issue ng motor na gamit na ulit namin siya panghatid sa mga bata. At ito yung ilan sa mga bagong parcel na kailangan nating buksan. Pero meron kasi akong binili in order ko tong mga bagong helmet. Dahil dalawa na lang ang helmet dito na natitira. Isa para kay Pinggoy, isa para kay Pinky. So kami ni Kowa, wala kaming helmet. Kaya ito yung mga nabili ko. Nasa around 300 pesos plus lang ito. Noon kasi meron kami talaga mga full face helmet. Kami ni Pinggoy, tig-isa pa kami. But since matagal nga natenga yung aming motor at hindi namin nagamit, nasira, naganda sira-sira. So ang ginawa namin, pinamigay namin yung mga helmet naming mga full face kasi sayang lang din sa space, nakatambak lang naman. So gusto namin, mapakinabangan siya ng iba. So ngayon, wala kaming full face na helmet. So anyway, eto ang gagamitin ko pansamantagal, but I think gagamitin ito ni Pinggoy kasi meron siyang cover sa face so hindi mapapasukan ng dust yung mata habang nagmamaneho. Pero in fairness, okay siya. Tapos may ibang colors pa niyan. Maglalagay ako ng link niyan. Just in case lang naman na gusto nyo sa comment section and sa showcase. So next naman na bubuksan natin is yung para kay Kowa. Ito medyo mas mahal nga yung kay Kowa. Pero around 300 pesos lang something. Pero may catch kasi ito. May catch. May mga stickers kasing included na pwede niyang idikit-dikit dito sa ibabaw ng helmet. And napansin ko talaga dito sa area, especially harap namin highway, no, hindi uso yung mga gumagamit ng helmet, mga nakamotor. Pero syempre, for safety na rin, gagamit tayo ng helmet. So, eto nga pala yung sinasabi kong stickers. Ang cute kasi may Kuromi, may Melody stickers pa. So, mamaya kapag sinundo namin si Kowa sa school, gagamitin na namin yung helmet. And for sure, maso-surprise yun. And nilabas pala namin itong storage box na ito dahil dito na lang namin ilalagay mga helmet, mga jacket, sombrero, yung mga kailangan gamitin kapag magmumotor para hindi na ipapasok pa sa loob, hahalongkatin pa. At least nandun lang siya sa may terrace, nakapwesto. Yung ibabaw niyan pwede ring magsilbing table kapag magkakape kami, magmemeryenda dito sa may terrace. So dahil may bagong helmet at gawa na nga yung motor, Gina G kami magpabalik-balik ng bayan ni Pinggoy dahil hindi na nga mamamasahe. Ang saya lang din. Sundo na rin pala namin si Ko at tuwang-tuwa sa helmet niya. Kanino to? Sa kanya Oo, kanya. Kasi may Kuromi na si ate niya eh. Wow! May stickers. May helmet na siya pa eh. Oh. Ayusin yung pagdikit ganun mo para hindi matanggal o gaganyanin mo o gaganyanin o gaganyanin. My eraser or my it looks like our cabinet. Kanina nagpunta kami ng bayan ni Pinggoy, napadpad kami sa Mr. DIY. Dito ko nabili itong mini drawer. Ilalagay ko talaga yan sa study table, nilalagayan ng mga maliliit nilang kung ano man. Siyempre si Pinggoy busy sa kusina. Nagluto nga pala siya ng sinigang na uulamin namin hanggang gabi. So kinabukasan na ito, pagising ko nakapagluto na nga si Pinggoy dito na i-ready niya na yung lunch na uulamin ni Pinky or babaunin niya sa school. Pati yung mga snacks. Naka-ready na lahat ng baunan ng mga bata. Bali, pinaliguan ko na lang yung mga bata. Binlower yung buhok nila. And then, after nun, si Pinggoy na lahat mag-aasikaso ng buhok nila. Iipitan sila, sasapatusan. Si Pinggoy na bahala sa mga yun. So, dahil marami nga akong extra time, nakapag-plansya ako ng buhok. And kaya nga pala ako nakabihis. Meron akong pupuntahang seminar. And kailangan kasi each barangay dito sa area namin, merong representative. Doon sa school to ni Kowa, merong ganitong pa-program kasi yung yung city nga dito sa area and kailangan may mga nanay na pupunta and ang topic kasi ng seminar is mental health para sa mga nanay. So supposedly, ito ay program ng dito sa area nga namin noong Mother's Day. Pero dahil delay nga, ngayon na lang. Wala akong gana magkape kanina, kaya nilagay ko na lang yung kape ko dito sa maliit na tumbler at bibit-bitin ko na nga lang. Isang sakay lang naman yun. And since umuulan, ayoko nang magpahatid kay Pinggoy. So magta-tricycle or jeep na lang ako. Dadaanan lang din naman yung venue na yun. So ayun na nga, kasi diba sa group chat ng mga parents ng daycare, meron dong sinisend yung mga teacher na updates, ganyan. So nagsend nga siya doon
ako ng invitation na kailangan may isang nanay galing sa daycare parents doon sa school ni Kowa na umattend ng seminar. Ilang araw na, wala pa rin nagko-confirm na pupunta. So sabi ko, sige na nga, ako na lang. So eto na nga yung venue. So kasabay ko rin dito yung ibang mga parents galing sa iba't ibang barangay. And eto, ang laki niya pala. So ginaid lang kami papunta sa mismong seminar hall or seminar room, and eto na nga pala siya. Nag-start to around 8 o'clock ng umaga and hanggang alas 12 lang naman ito ng tanghali. So, dahil sobrang oily talaga ng face ko, bumili ako ng ganitong oil blotting paper sa The Face Shop yata to. And basta grabe ha, biyahe pa lang ang ginawa ko, grabe na magmantika yung ilong ko. Bago rin pala ako umalis, kinausap ko na si Kowa na mamaya pagkasundo sa kanya ng daddy niya, hindi niya ako makikita sa bahay, gawa ng meron nga akong seminar doon sa school nila. And okay lang naman sa kanya, basta may ipasalubong ako sa kanya. Pinapirman na rin kami dito sa attendance. Habang inaantay nga yung speaker for this event, ayan, at uminom na muna ako ng binaon kong kape. In fairness, mainit pa. Meron din silang na-serve na snacks after mga 2 hours. Meron ditong sandwich, may drinks, may spaghetti. So, ang focus talaga dito is yung mental health ng mga nanay sa tahanan. And alam mo tayong mga nanay kasi 'di ba ang dami nagbabago sa buhay natin, ang dami nating pinagdadaanan. Pero usually yung panglabas is mukha kang strong, kaya mo lahat, independent ka, ganyan-ganyan. Pero deep inside, ang dami nangyayari sa utak natin. Tinatry lang nating dalhin na akala ng iba okay tayo. Pero deep inside, yung iba hindi kinakaya and kailangan talaga mag-seek tayo ng help. So, maliban sa snacks kanina, meron pa dito silang pa-lunch after nga nung seminar. At meron akong sundo, si Kaka Martin. Kaka Martin nga ni. Hindi, kasi dahil aasikasuhin namin yung rehistro namin sa LTO. So, naparenew na namin yung rehistro nga ng motor na after so many years, naparenew na kaso, yung papel, nawawala. Hinangin yata. So, nagtanong kami dito sa LTO. In fairness, ang ganda nung daan papunta dito sa loob ng opisina ng LTO. So, tinanong nga namin yung LTO kung pwede kami mag-request ng copy. Pero dahil hindi namin dun pinrocess yung renewal, hindi daw pwede. So, pwede naman daw yung mga printed, xerox copy, ganyan na ipakita. So, yun lang muna ang gagamitin namin. And meron kami nadaanan dito, mall. Hindi namin nakalain na may ganitong mall dito. Sukat-sukat. Gusto ko talaga sana to. Kaso, kitang-kita naman yung insecurities ko, yung bundat kong tiyan, pati yung malaki at uneven colored ng braso ko. So, kahit gusto ko yung shirt na yun, walang malaking size. So, it's a no for me. And nakakita kami ng bagong lagayan ng plato. Patuluan. Gusto ko siya kasi meron siyang maayos na takip and color white din. Bagay na bagay sa kusina. Kasi meron din naman ito sa orange app. Pero kasi gusto ko siya makita sa actual. Buti na nakakita ako. So sa likod naman niya may mga konting butas-butas. So kahit pa paano makakasingaw pa rin yung mga ilalagay mo dito. So, maliban dito sa white, meron din itong green yata at saka blue. Pero syempre, doon ako sa kulay puti. So, mas malaki siya kasi yung problema ko doon sa aming current na pinagpapatuluan ng mga plato, masyado siyang maliit. Tapos, nilalagyan lang namin siya ng kitchen towel pang takip. Minsan, pag may kumukuha doon sa dish drying rack, hindi na ayos ng balik yung takip. So, nadadapuan ng langaw minsan yung mga kutsara, ganyan. So, sayang naman dahil nahugasan na. Kaya gusto ko talaga yung may maayos na takip at spacious. So, eto nga, buti na lang. Kahit pa paano, mas mura to. Pero kung wala naman kayo mabilhan ng ganyan, malapit sa inyo, orderin nyo na lang sa Orange app. Alam nyo na yung link, nasa baba nitong video or nasa bio ko. So, anyway, eto nga pala. Gustong-gusto ko talaga itong upuan na ito. Ang ganda niya. Pero medyo mahal pala siya. Naisip ko kasi pwede siya doon sa terrace, na para meron kayo maayos na upuan doon. Pero next time na yun, pag-iipunan natin yun. And nakakita na rin ako finally ng pandilig. Kasi gusto ko talaga ng ganito. Very probinsya vibes. Yung atake na sa umaga, magdidilig ka ng halaman, gamit. Ayun, ganang eksena. Oh my God. And gusto ko yung color niya kasi paboritong color yan ni Pinky. O, diba? Pink yung pangalan niya pero purple yung favorite color niya. Meron din namang
gantong color, maroon, red, dark red. Pero mas bet ko talaga ito and mas malaki siya. So, yun na lang yung bilhin natin. Nakakaaliw talagang tumingin-tingin dito. Ewan ko kung ako lang yung nare-relax na tumingin-tingin ng mga ganitong gamit sa bahay. Yung ganitong basket, pwede rin namin gamitin kapag namamalengke. O, diba? Ang cute niya. Tsaka mukha siyang matibay. So, eto, ang cute-cute din niya. Para siyang yung mga typical na mono black, pero pang bata na version. Meron palang ganun. Ang cute. Pero since meron naman na kasing upuan pambata yung mga anak ko sa labas, hindi ko na siya binili. Pero itong tabo, binili ko siya kasi ang laki niya. Tapos ito rin, magagamit namin sa CR to, patungan ng mga malalaki namin bote ng mga conditioner, shampoo, para hindi sila nandun sa taas. Kasi natakot din ako na yung malalaking bote ng mga shampoo malaglag sa ulo ng mga anak ko habang naliligo. So ayan na nga po, at nakapag-check out na po kami. Hindi namin inasahan na meron kami makitang mall na ganito. Tapos ayan agad yung nabudol. Nabudol kami ni Bingoy. Tapos bumili rin siya ng ilang shorts, ganyan. So, thank you Lord. At nakapamili tayo ng dagdag gamit sa bahay. Medyo struggle lang yung pauwi, pero kinaya naman. At ito nga pala yung eksena sa kusina. So, ngayon din kasi yung araw na maglilinis ako dito. Meron na akong nai-upload na cleaning vlog dito sa kitchen. Mas nauna yun. Grabe naman kasing late upload na nga ito. So, ito yung sinasabi kong dishcloth na nilalagay ko dito sa aming lumang dish drying rack. Pero, hindi ko naman ile-let go ito kasi may mga times pa rin na sobrang dami naming hinuhugasan. So, kailangan, meron kaming reserva which is itatabi lang namin yan. I think ilalagay ko lang sa ibabaw muna ng ref. So, eto na nga. At for the unboxing na nga tayo ng bago nating Orocan Dish Guard. In fairness kasi. At saka, pag sinabi mo kasing Orocan, pang matagalan, diba? So, if ever, ang magiging problema ko dito dahil puti siya, yung paninilaw. At saka, ano kasi, hindi siya automatic tutulo papunta sa lababo. So, yun, kailangan talaga masipag kang magtapon ng excess water na nasa ilalim nito. Dahil aware naman ako na kapag hindi mo tinapon yun, malamang mag-aamoy ko lang, magiging mabaho. Ito nga, tinatanggal ko lang yung scotch tape. Bale, removable talaga yung upper body nito para nga maitapon mo ng maayos yung excess water. So, kung hindi nyo naman bet ng ganito, hanap kayo ng ibang drying rack na diretso sa lababo ang tulo ng tubig. So, wala lang kasi akong mahanap na iba na merong maayos na takip, malaki. So, for the meantime, okay na muna ito para sa amin. And ngayon na lang ulit ako nakabili ng gamit sa bahay kasi even though marami kami dumarating na gamit sa bahay araw-araw, ganyan. Pero kasi free product sample yun. So, hindi ko talaga binibili yung mga yun. Actually, ilang linggo na rin kami tumitingin-tingin ni Pinggoy ng ganito sa iba't ibang lugar sa bayan na pinupuntahan namin. Talaga nagpigil ako kasi nanghihinayang din naman ako bumili ng gamit. Ganun ako, may pagkakuripot talaga ako sa ganitong bagay. Pero feeling ko naman, deserve ko rin naman to. Tsaka hindi lang naman ako makikinabang dito. Lahat kami, dahil lahat ng pinagkainan namin, dyan namin papatuluin. So, nakakagildi lang talaga minsan gumastos para sa mga bagay na pwede pa namang mag-antay. Pero kasi ilang linggo na ako nag-aantay, nagpigil, pero I think pwede naman na sigurong and kung bumili. Sa iba, hindi tinatanggal yung mga stickers sa mga ref, sa mga gamit sa bahay. Ako kasi gusto ko tinatanggal yung mga stickers na yan dahil bakit itatabi yung mga stickers? Hindi, charot. Kanya-kanya lang naman tayo ng trip. So, hinugasan ko na muna itong dish guard ng Orocan bago namin ginamit. And kita mo, kahit yung mga sobrang lalaking plato namin, kaya siya or kasya siya ng nakatayo na ganyan. So, thank you Lord. Meron na namang bagong gamit sa bahay. Meron kaming mga bagong helmet ng anak ko. So, yung mga simpleng bagay na yun, sobrang grateful ko na rin talaga. And tapos na rin pala ako maglinis dito sa kusina. Mag-aasikaso na muna kami ng dinner. Ayun lang. Thank you for watching.